Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Peter. Walang eksaktong taon, lugar ng Isabela. Si Peter ay isang antingero. Tangan niya ang mutya ng saging. May asawa at 2 anak na dalagita na sina Maribel at Alma. Sa panahong ito ay lulong sa alak itong si Peter. Sa bawat gabing ginawa ng Diyos ay palagi na lamang umuuwing lasing ang antingero. Nagsimula ang kanyang pagkalulong sa alak noong nabigo siyang iligtas ang kanyang ama nang minsan itong mabiktima ng isang mangkukulam. Kung pisikalan ang pag-uusapan, ay walang panama sa kanya ang mangkukulam, subalit minaliit niya ang kakayanan nito at napuruhan ang kanyang ama sa mahikang itim ng nilalang na yon. Kahit palaging lasing, hindi naman nanggugulo itong si Peter. Iyon nga lang, may mga pagkakataong nakakatulog na ito sa inuman o di kaya ay sa daan. Hindi naman ito naging pabaya sa kanyang pamilya. Sadyang binalot ng kalungkutan ang kanyang puso gawa nga nung nangyari sa kanyang ama. Ang alak ang kanyang tanging sandalan upang maibsan man lang ang nararamdaman. Isa siyang trabahador sa palaisdaan ng tilapia. Kapag wala pang anihan, ay rumarakit na lamang siya ng kung ano-ano para may panggastos sa araw-araw. Ang asawa niyang si Lupe ay tagaluto sa isang karinderya sa kanilang bayan. At ang mga anak ay pawang nag-aaral pa. Minsan isang araw ay inabisuhan siya ng kanyang amo na maghanda sa darating na anihan ng tilapia. Si Peter kasi ang pinagkakatiwalaan na kumuha ng mga tauhan para sa anihan. Gayunpaman, may 10 katao ang dinala ni Peter sa araw ng pag-aani. Tinatayang 2 araw nilang bubunuin ang pagkuha ng mga isda. Habang abala si Peter sa palaisdaan, ay may nasipat si Peter na isang binatang gusgusin na gumagapang patungo naman sa mga kahon na puno na ng mga isda. Napansin niya na ang hahaba ng bias nito na mas mahaba pa sa katawan. Sinigawan ito ni Peter at nabaling ang atensyon ng lahat sa binatang yon. Mabilis na umahon si Peter at ang iilang kasama upang puntahan ang mga kahon. May iilang isdang nadikwat na ang binata at mabilis tumakbo papalayo. Sinabihan na lang sila ng kanilang amo na hayaan na lamang ang pulubing iyon at magsibalik na sa trabaho. Pero alam ni Peter na ang binatang yon ay hindi ordinaryong tao. Sa pagtatapos ng araw ay naglakad pauwi itong si Peter, bitbit ang supot na may mga isda. Nakita niya naman ang binata na nakaupo sa gilid ng daan habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Sa unang tingin ay aakalain mong isa itong baliw na taong grasa, pero hindi makakaligtas kay Peter ang anyo ng isang aswang. Alam kong may masama kang balak sa mga batang yan. Habang may pagkakataong ka pa, umalis ka na sa baryo namin dahil hindi na kita pagbibigyan pa sa susunod. Matapang na wika naman dito ni Peter, ngunit mahina lamang. Tumigil naman sa pagtawa ang binata at gumilid ang mga mata nito kay Peter. Tumayo naman ito at tumitig sa kanya ng masama. Matapos nito
ay tumakbo at umaktong isang baliw. Inabisuhan naman ni Peter ang mga naninirahan malapit sa lugar na mag-ingat sa lalaking yon at itaboy kapag nakita pa ulit sa lugar. Ugali na kasi ni Peter na kahit aswang pa ang nilalang, pero kung wala naman itong ginagawang masama ay hindi niya lalabanan. Malakas din ang kanyang paniniwala na hindi lahat ng nasa kaliwa ay tunay na masasama. Sa katunayan, may kaibigang aswang si Peter na nasa malayong lugar. Sa pagdating niya sa bahay, inutusan niya ang panganay na si Maribel na lutuin ang isda. Sa pagpasok niya ng kwarto ay nakatingin si Lupe habang nagpapalit siya ng damit pang itaas. Alam ni Peter ang ibig sabihin ng mga tingin ng kanyang asawa. Mahal, sandali lang ako. Inom lang kami ng kaunti. Nagaya kasi ang mga kasamaan ko. Alam mo naman na anihan ngayon. Wika niya rito at nilapitan. Umiling na lamang ang asawa dahil wala namang pinagbago ang bawat gabi. Samantala, sa gitna ng kanilang inuman ay may biglang sumigaw na babae sa kalapit bahay. Agad namang naalerto sina Peter at nagtungo agad sa bahay na yon. Naabutan nila si Aling Fatima na nagsisigaw sa takot dahil kinuha daw ng aswang ang kanyang 6 na buwan pa lamang na apo. Wala din kasi sa gabing yon ang mga magulang ng bata. Habang kinakausap at pinapakalma ng mga kaibigan ni Peter ang matanda, ay umusad na ang antingero upang hanapin ang tumangay sa bata. Sinipat niyang maigi ang paligid at maigi itong pinakiramdaman. Hanggang sa nakita niya ang paggalaw ng mga halaman ay agad sumugod dito si Peter. Kitang-kita niya ang binatang gusgusin na tangay-tangay ang bata na umiiyak pa. Hindi rin niya magawang pigalpuhin ang aswang dahil baka tiyak madamay ang batang dala nito. Kaya naman naghabulan sila ng gusto hanggang sa nakaabot na sila sa bangin at doon sa dulo, huminto at humarap kay Peter ang aswang na binata. Pakiusap, ibaba mo ang bata. Pangako wala akong gagawin sa'yo. Basta ibaba mo lang ang bata. Labis na pakikiusap ng antingero. Nanlilisik ang mga mata ng aswang at dinilaan pa nito ang bata. Nakangisi rin ito at biglang inihagis ang bata kasabay sa pagtalo ng aswang sa bangin. Mabilis na tumalon din si Peter at sinalo ang bata. Muntik pa siyang madulas sa dulo ng bangin. Lubos naman ang pasasalamat ni Peter sa Diyos dahil ligtas ang bata. Naibsan naman ang takot at pangamba ni Aling Fatima nang maibalik na ang kanyang apo. Pero sa isip ni Peter, kapag nakita pa niya ang aswang na yon, ay hindi na siya magdadalawang isip na paslangin ito. Unang beses sa loob ng mahabang panahon ay hindi umuwing lasing si Peter. Gawa nga sa nangyari. Inilahad niya kay Lupe ang buong pangyayari at pinag-iingat sila dahil may gumagalang aswang na naman sa kanilang baryo. Sa pagpapatuloy ng pag-ani ay naging matiwasay naman ang huling araw nito. At syempre pagsapit ng gabi ay nasa inuman na naman si Peter. 10 oras na ng gabi nang makauwi si Peter. Sinalubong siya ni Lupe ng sampal. Umiiyak ang pamilya niya dahil inatake pala sila ng aswang. Sumigaw si Lupe sa galit dahil mas inaatupag pa ni Peter ang alak
kesa sa kanyang pamilya. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may alam ang kanyang pamilya na pangontra sa aswang. Ang inaalala ni Lupe ay kung isang mabagsik na aswang tulad ng gabunan o di kaya ay bangkilan ang umatake sa kanila. Tiyak na ang kanilang kamatayan. Sa mga sandaling iyon ay napagtanto ni Peter ang kanyang maling ginagawa. Nilulong ang sarili sa alak para sa alaala ng ama na matagal nang yumao. Hindi niya naisip na may 3 buhay pa siya na dapat pangalagaan. Nagising si Peter sa katotohanan at nang mahimasmasan na si Lupe ay kinausap na ito ni Peter. Ang paglalarawan ni Lupe ay akma naman sa binatang aswang na minsan nang nakaharap ni Peter. Sa gabing yon ay napagpasyahan ng antingero na hahanapin niya na ang binatang aswang. Ilang araw na ang lumipas ay hindi pa rin niya makitang muli ang binatang aswang. Hanggang isang araw ay dumating ang kanyang pinsan na si Badong. Nagmula pa ito sa malayong bayan. Sa itsura ni Badong ay para itong puyat at namumutla. Nanginginig at bakas ang takot sa muka. Sa mga sandaling yon ay mag-isa lamang si Peter sa bahay. Agad niyang pinapasok ang pinsan at pinainom ng tubig. Ultimo sa paghawak ng baso ay nanginginig itong si Badong. Ayos ka lang ba, insan? Kamusta na si Natia? Bakit ganyan na itsura mo? Nag-aalalang tanong naman dito ni Peter. Wala na sila, insan. Wala nang mga magulang ko. Wala na sila. Takot na boses naman dito ni Badong. Ano? Teka, ano bang nangyari, Badong? Wala na si Natia. Paano nangyari at kailan pa to? Madiing tanong naman dito ni Peter. Ayon sa salaysay ni Badong, noong nakaraang linggo, sabay na pumanaw ang kanyang mga magulang. At hindi lang sila, kundi lahat ng tao sa kanilang baryo ay pinaslang ng isang taong nagpakilalang albularyo. Labis ang pagkagulantang ni Peter sa kanyang narinig. Sa baryong pinanggalingan ni Badong, may sakit na dumapo sa mga tao. At sa loob lamang ng ilang araw ay lumaganap ito at naging salot. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang tao na gumamot at nagpawala ng salot sa baryo. Nakilala nila ang albularyong si Pilo, isang sugo ng may likha upang ibalik at panatilihin ang kapayapaan sa kalupaan. Naging sumpungan ito ng mga tao sa tuwing nagkakaroon ng sakit. Magandang araw po, Mang Pilo. Hihingi lang po sana ako ulit ng langis. Naubos na kasi ni nanay ang ibinigay mo noong nakaraan. Ang langis lang kasi na iyon ang nagpapawi ng sakit ng kanyang paa. Pati na rin sa mga kasukasuan ng aking ama. Pagbati ni Badong sa albularyo. Nako, Badong, walang problema iyan. Alam mo naman na wala akong ibang layunin, kundi pangalagaan at protektahan ko kayo sa mga sakit, lalo na sa mga karamdaman na dulot ng ibang nilalang. Nakangiting tugon naman dito ni Pilo. Naging bantog si Pilo sa baryo at ang lahat ay naniwalang siya ang tagapagligtas ng baryo. Maganda at maayos ang ipinakita ni Pilo. Kahit ni isang kusing ay hindi ito nagpapabayad. Bagay na mas ikinatuwa ng mga taga-baryo. Hanggang isang beses
Maghahatid sana si Badong ng nilagang saging bilang pasasalamat ng kanyang ina sa albularyo. Nakita niya na may kinaladkad na batang babae si Pilo. Kitang-kita niya ito mula sa kusina ng bahay nito. At nakilala niya ang batang anak na ito ni Maming. Naguluhan si Badong sa nakita, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagpunta sa bahay ng albularyo at ibinigay kay Pilo ang nilagang saging. Pasimpleng sumulyap si Badong sa loob ng bahay pero wala naman itong nakitang kakaiba. Niyaya pa nga siya ni Pilo na magkape sa loob. Itinatanggi ng kanyang utak ang kanyang nakita dahil bakit naman gagawin iyon ng tagapagligtas ng kanilang baryo? Pinili na lamang ni Badong na manahimik sa nakita. Baka kasi guni-guni lang niya yon. Kinabukasan naman, habang papunta na siya sa kanyang trabaho, ay nakita niya ang iilang kapitbahay na nasa bakuran ni Maming. Balisa at hindi mapakali si Maming. Nang kanyang lapitan ay doon niya nalaman na kahapon pa pala nawawala ang kanyang bunsong anak. Tila nabuhusan ng malamig na tubig itong si Badong dahil hindi pala guni-guni ang kanyang nakita kahapon sa bahay ng albularyo. Inisip ni Badong na kung sasabihin niya ay tiyak walang maniniwala sa kanya, at kung meron man, tiyak na iligpit na ni Pilo ang bata kung sakali man. Gumuhit naman ang takot sa diwa ni Badong. Aminado ito na natakot at naduwag siya sa mga panahong iyon. Mas minarapat na lamang niya ang manahimik. Sa paglipas pa ng mga araw at mga linggo ay sunod-sunod na ang pagkawala ng mga tao. Walang pinipiling edad at kasarian, at sa bawat nababalitaan ni Badong na biktima ay pabigat ng pabigat naman ang kanyang konsensya. Kung noon pa sana ay nagsalita siya, baka naagapan na ito agad. Pero huli na ang lahat. Dahil sa araw-araw ay hindi lang isa, kundi aabot na sa 3 katao ang nawawala. Muling binalot ng lagim ang baryo habang ang mga tao ay patuloy pa rin sa pagsumpong kay Pilo. Aking mga kababaryo, labis kong ikinalungkot ang nangyayaring lagim sa ating lugar. Ako'y nahihiyaman, pero gumagawa na ako ng paraan upang malutas ang kagimbal-gimbal na pangyayaring ito. Huwag kayong mag-alala. Malapit ko nang matuklasan ang misteryong bumabalot sa pangyayaring ito. Malungkot na wika dito ni Pilo. Sa mga salitang narinig ni Badong ay hindi niya malaman kung magagalit ba ito o matatakot. Alam niyang may mali kay Pilo, pero hindi niya maintindihan kung bakit niya ginagawa ito bilang kilalang albularyo sa baryo. Sa halip na maibsan ang problema, ay nagpatuloy pa ito. Minsan isang gabi ay sinubukan ni Badong na magmasid sa bahay ni Pilo. Napansin niya ang naglalakihang mga uwak na isa-isang dumadapo sa bubong ng bahay. Maya-maya pa, ang mga ibon ay bumaba naman sa bakuran at halos manigas ang katawan ni Badong dahil ang mga uwak na iyon ay naging tao. Pumasok sila doon sa pinto ng kusina. Ilang saglit pa ay lumabas itong si Pilo at nanatili sa balkonahe at bukas pa ang pinto.
Sa pagsilip ni Badong ay ni isang tao sa loob ay wala siyang nakita. Paano iyon nangyari? Napakaliit lang ng bahay ng albularyo. Papaano nagkasya ang higit sa 10 katao ang pumasok dito? Nagtiyagang naghintay si Badong sa paglabas ng mga tao hanggang sa may nakita siyang isa-isang lumalabas na uwak mula naman sa bintana at nagliparan ito papalayo. Dito na napagtanto ni Badong na mga aswang ang mga iyon at posibleng sila ang kumukonsumo sa mga taong nawawala sa baryo. At maaring si Pilo mismo ay isa din sa kanila. Dito na mas natakot itong si Badong. Mas lalo siyang nawalan ng lakas ng loob na magsalita. Sa mismong gabi, sa kanyang pag-uwi, ay inilahad niya na sa mga magulang ang lahat. Binata pa kasi itong si Badong sa kabila ng kanyang edad. Napagkasunduan nila na bukas din ay aalis na sila sa baryo at babalik si Badong upang ibulgar sa mga tao ang kanyang nalalaman. Nag-alsabaluta na ang mag-anak dahil sa kanilang ginawa. Ay nagtaka ang mga kapitbahay. Gawa na rin sa matinding emosyon ng mga tao. Ay sila pa ang napagbintangan na siyang may gawa sa pagkawala ng mga tao. Kinuyog sila ng mga tao at hinarang. Nang dumating si Pilo, ay nagsalita ito. Nakakapagtaka naman, Badong. Bakit bigla-bigla ang inyong pag-alis? May itinatago ba kayo? Totoo ba ang hinala ng mga tao sa inyo? Walang katotohanan ang pinagsasabi ninyo. Hindi kami ang may gawa, kundi ang huwad na albularyong ito. Ako naman, Badong, ako pa ba? Halika dito, Badong. Kailangan mo ng dasal at gabay upang mawala ang mga masama mong iniisip. Hindi. Tumigil ka, aswang. Kitang-kita ng 2 mata ko kagabi ang nangyari sa bahay mo. Matapos nito, bahagyang natahimik si Pilo at gumuhit ang nanlilisik na mga mata. Ngunit agad din itong kumalma. Mga kababaryo, masakit man na pagbintangan ng taong ito. Pero nakikiusap ako na huwag natin siyang husgahan. Badong, makinig ka. Alam ko na natatakot ka lang sa nangyayari sa ating paligid. Pero magtulungan at magkaisa tayo upang labanan ang isa na namang salot sa ating baryo. Hindi mo ko malilinlang, Pilo. Bigla ka na lang dumating kasunod ng salot noon. Nakapagtataka naman ang bigla mong pagsulpot. At ang anak ni Maming na nakita kong kinaladkad mo sa iyong bahay. Papaano mo ito ipapaliwanag? Sige, ipaliwanag mo. Sa pagpapalitan nila ng salita, ay mas naniwala pa ang mga tao kay Pilo. Dahil na rin sa hindi ito nagpakita ng pagkaapekto sa mga sinabi ni Badong. Sa pagpupumiglas nila, ay pinagtulungan pa sila ng mga tao hanggang maibalik sila sa kanilang bahay. Alinsunod ito sa utos ni Pilo na ibalik sa bahay ang pamilya ni Badong. Umiiyak na ang kanyang ina dahil paano na sila makakaalis. Kinulong sila sa mismong tirahan nila. Nagwika naman ang kanyang ama na kung anuman ang mangyayari pagsapit ng gabi ay iligtas ang sarili at tumakas na. Magiging pabigat lang sila kay Badong dahil sa katandaan. Pero hindi naman pumayag si Badong. Sama-sama silang tatakas at makakaligtas. Sumapit na ang hapon. May mga tao pa ring umaaligid sa kanilang pamamahay.
at masama ang tingin ng mga ito. Hindi naman makapaniwala si Badong na mas pinaboran pa nila ang isang dayo sa lugar kumpara sa kanila na dito na lumaki at tumanda ang mga magulang. Wala na silang mapagpipilian pa kundi ang lumaban. Tiyak na darating ang mga aswang pagsapit ng gabi. Tanging itak at konting asin lamang ang meron sila. Sa paglalim pa ng gabi ay dito na nasilayan ni Badong ang mga uwak na nagdadapuan na sa puno. Tumulo na ang luha ni Badong dahil alam niya na ang kanilang kamatayan ay nalalapit na. Awang-awa siya habang pinagmamasdan ang mga magulang na magkatabi at nagdadasal. Labis din ang kanyang pagsisisi dahil dapat sana noon pa ginawa niya ang paglisan sa lugar kasama ang mga magulang. Hanggang sa narinig na ni Badong ang pagdapo ng mga uwak sa kanilang bubong. Binalot na siya ng kaba at matinding takot. Narinig na rin niya ang mga yabag sa kanilang bakuran. Tanda na nagsibabaan na ang mga aswang. Hanggang sa isang kalabog ang kanyang narinig at kitang-kita niya ang pagtagos ng isang kamay ng aswang sa dingding. Sinubukan niyang tagain ito ngunit agad ding hinugot ng aswang ang kamay. Umiiyak na ang dalawang matanda. Nakiusap ang kanyang ama na tumakas na siya kung may pagkakataon pa. Sumang-ayon naman ang kanyang ina. Maya-maya pa ay tumayo na ang dalawang matanda at kumuha ito ng pamalo. Lakas loob itong lumabas ng bahay, maging ang ama ni Badong, pati na rin ang kanyang ina. Sumunod na rin si Badong at doon tumambad sa kanila ang 5 aswang na hindi maipaliwanag ang nakakatakot na mga itsura. Unang beses rin niyang makakita ng mga ganoong nilalang. Pinilit nilang makipaglaban sa mga aswang na yon. Hanggang sa isinakripisyo ng kanyang ina ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng pagsugod sa aswang at buong lakas na sinabuyan ng asin. Umangil ang aswang at umusok ang katawan. Ngunit hindi ito ang dahilan upang matalo lamang ng isang matanda. Bumaon sa sikmura ng matanda ang napakatalas na mga kuko ng aswang. Sumigaw ang kanyang ama at pinatakas ang anak, kundi lahat sila ay mauubos na. Wala na ring magagawa pa si Badong sa puwersa ng mga aswang, kaya't habang may pagkakataon pa ay tumakas na si Badong. Pumasok siya sa loob at doon sa likod tumakas. Nagpatuloy siya sa pagtakbo ng mabilis sa loob ng kakawiyan. Umiiyak si Badong dahil nagsakripisyo ang mga magulang niya upang makaligtas lamang siya. Hindi niya sasayangin ang mga buhay nito, kaya dapat makalayo na siya sa lugar nila. Hanggang sa nakita niya na may nagliliparan na sa kanyang itaas. Sa hindi inaasahan ay nahulog siya sa isang butas at dumiretso sa ilalim ng malaking puno. Ang punong iyon ang nagsilbi niyang taguan at nagkubli sa kanya sa mga aswang. Nanatili siya doon habang pinipigilan ang boses at labis na umiiyak. Magdamag siyang gising at hinintay na sumikat ang araw.
Nang lumiwanag na ang kapaligiran, ay saka pa siya lumabas. Hindi man niya alam ang direksyon sa gubat pero nagpatuloy si Badong. Tinahak niya ang tuwid na direksyon upang makalayo ng tuluyan sa baryo. Mataas na ang araw at tila nabunutan siya ng tinik nang makakita siya ng isang kalsada. Sa pagdako niya roon ay muling bumuhos ang kanyang luha. Awang-awa siya sa mga magulang niya. Puro sugat na rin ang kanyang mga paa at kamay. Subalit, hindi niya nararamdaman iyon. Hinang-hina na siya at uhaw na uhaw hanggang sa may nakasalubong siyang lalaki at tinulungan siya nito. Dinala siya nito sa bahay at pinainom ng tubig. Dito niya nalaman na nasa malayong lugar na pala siya. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa kwento ni Badong. Sa araw ding yon ay pinuntahan ng lalaki ang baryong sinasabi ni Badong. Bandang hapon sa pagbalik ng lalaki ay dito niya inilahad na ang baryong sinasabi ni Badong ay wala ng katao-tao. Muling sumama ang itsura ni Badong dahil tiyak niya na inubos na ng mga aswang ang mga tao sa kanyang pinagmulan. Nanatili muna si Badong ng ilang araw pero hindi siya halos makakain at gabi-gabing binabangungot. Hanggang sa nagpasya na itong umalis at nagtungo na nga siya sa kanyang pinsan na si Peter. Sa tingin mo ba, Insan, naroon pa si Pilo sa lugar? Mukhang pinamumugaran na nila ang aming baryo, Insan. Wala na daw kasing nakitang tao doon. Mga demonyo sila. Naiiyak na wika naman dito ni Badong. Inabisuhan ni Peter na manatili muna sa kanyang poder itong si Badong. Pero inilahad din niya na may aswang na gumagala sa kanilang lugar. At minsan na rin nitong inatake ang kanyang pamilya. Nagulat naman si Badong at muli itong nagpakita ng takot. Badong, huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lang muna ang hayop na yon bago ako pumunta sa inyong baryo. Hindi ko na alam ang gagawin, Insan. Pati pala dito ay may aswang na rin. Badong, ang pamilya ko ay malawak ang kaalaman sa mga aswang. Isang pangkaraniwang aswang lang ang umaaligid dito. Hindi katulad ng nasa inyo. Pero mag-iingat ka pa din at huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Lalo na kung mag-isa ka at gabi na. Paalala naman dito ni Peter. Tumango naman itong si Badong at pinagpahinga na ito ni Peter. Tulog pa si Badong nang makarating ang mag-ina ni Peter. Inilahad niya ang nangyari sa kanyang pinsan. Tiniyak naman ni Lupe na hindi nila pababayaan itong si Badong. Hinugot pa nito ang itak sa dingding at bakas sa mukha nito ang kawalan ng takot sa mga aswang. Kahit ang mga dalagitan nitong anak ay matapang na nagwika na poprotektahan nila ang kanilang tiyo Badong. Lumaki din kasi ang mga ito sa mga kaalaman tungkol sa mga aswang dahil ayaw ni Peter na maging mahina ang mga ito. At ilang beses na rin nilang naranasan ang gambalain ng mga nilalang ng dilim. Bago ang hapunan ay nagising na rin itong si Badong. Labis naman ang kanyang pasasalamat dahil sa suporta ng pamilya ni Peter. At natuwa naman ito sa katapangan ng dalawang bata. Sa paglalim ng gabi ay iniisip ni Peter kung anong hakbang
ang gagawin niya sa baryo ng kanyang tiyahin. Galit na galit din siya sa nangyari sa mga ito. Kinapa niya naman ang mutya sa kanyang dibdib. Umanda ka, kaibigan, dahil sasabak na naman tayo sa digmaan. Wika ni Peter sa kanyang sarili habang hawak ang mutya. Pero may dapat pa siyang unahin. Kahit pa matatapang ang kanyang pamilya, hindi pa rin siya nagpakampante dahil alam niya kung gaano katuso ang aswang. Sa iilang araw na paghahanap ni Peter sa binatang aswang, ay nakita niya rin ito. Nasa tapat pa ito ng simbahan at namamalimos. Ibang klase din ang estilo nito. Upang matakpan ang mabaho niyang amoy, ay nagpapakataong grasa ito at nagbabaliw-baliwan. Lintik kang demonyo ka. Nandito ka lang pala. Wika ni Peter sa kanyang sarili. Matiyaga siyang nag-abang sa binata dahil hinding-hindi niya na ito pakakawalan pa. Papalubog na ang araw nang maglakad na ang binata. Lihim niya itong sinundan hanggang sa nagpalinga-linga ito sa paligid at tumigil ito sa labas ng isang bahay. Nang wala ng mga tao sa paligid, ay tumayo na ito at nagpatuloy sa paglalakad. Mabilis itong pumasok sa isang bahay. Agad nagtago si Peter at naghanda. Baka bibiktimahin ito ang mga naninirahan sa loob. Subalit ilang minuto lang ang nakalipas ay may isang binatang lumabas. Maayos ang bihes at napakaputi pa ng balat. Nanlaki ang mga mata ni Peter dahil ang binatang yon at ang taong grasa kanina ay iisa lang pala. Malaya itong naglakad palabas ng bahay at tumungo muli sa bayan. Walang mag-aakalang isa itong aswang dahil naman sa tindig at ayos nito. Patuloy niyang sinundan ang binata hanggang sa pumasok ito sa isang tindahan na may mga nag-iinuman. Batid niya na kaibigan ng binata ang iilang kabataan na nakaupo palibot sa isang mesa. Animoy normal na tao itong nakipaghalubilo sa mga yon. Anong uri ng nilalang ka? Kaya pala hindi kita mahagilap dahil sa tindi ng pagbabalat kayo. Sambit ng antingero sa kanyang sarili. Maigi niyang binantayan ang binata. Halos kalahating oras din itong umupo. Kasama naman ang iba pa. Sa paglabas ng binata ay may kasama na itong babae at bumalik sa bahay nito. Alam ni Peter na hindi makamundong kaligayahan ang pakay ng binata sa babae kundi ang mismong babae. Sa pagpasok ng dalawa sa bahay ay mabilis lumapit si Peter at naghanap ng siwang upang masilip sa loob. Doon ay naaninag niya ang ginagawa ng dalawa mula naman sa ilaw ng gasera. Noong una ay naghaharutan pa ang mga ito. Hindi rin kasi matatawaran ang gwapong muka ng binata. Pumaibabaw na ang binata sa dalaga. Iniwas ni Peter ang kanyang tingin. Ngunit ang nakakakiliting dalaga ay bigla na lamang nag-iba ang boses nito. Boses na tila takot hanggang sa tinakpan na ng binata ang bibig ng dalaga. At kitang-kita ni Peter ang pagbabagong anyo ng binata at naging isang halimaw. Huli na dahil nakagat na nito sa leeg ang dalaga na agarang ikinasawi nito.
Dito kumilos na ang antingero at buong lakas na sinipa ang tarangkahan. Lumingon sa kanya ang aswang na puno ng dugo ang bibig. Umangil ito at mabilis na umatake kay Peter. Sa paglundag ng nilalang na yon ay sinalubong niya ito ng sapak, dahilan upang tumilapon ito pabalik ng kwarto. Tumigil ang aswang at tumingin sa bintana. Napansin ni Peter na parang may balak tumakas ang nilalang, kaya naman sinunggaban niya na ito. Nagkawasak-wasak ang loob ng silid sa kanilang pagbubuno, hanggang sa naitarap ng antingero ang itak at natulak ang aswang sa dingding. Hindi na pinalagpas ni Peter ang pagkakataon at binanatan niya na ang aswang. Lumagatok ang leeg nito, hudyat sa pagkabali ng buto. Upang makasigurado ay pinugutan ito ni Peter ng ulo. Tiningnan niya ang biktimang babae pero wala na rin itong buhay. Isang buntong hininga ang iniwan niya bago umalis sa bahay na yon. Ngayon na wala nang sagabal sa kanyang plano, ay tatahakin na ni Peter ang landas patungo sa baryo kung saan naroroon ang huwad na albularyo. Pagsapit ng umaga ay muli niyang kinausap ang pinsan para sa iba pang detalye sa kanilang lugar. 2 beses pa lang kasi nakapunta si Peter doon at matagal na panahon na rin ang nakalipas. Inalam niya ang posibleng daanan, mga bahay, posibleng lugar upang makatakas, at pati na rin ang mismong bahay ng albularyo. Makalipas ang 2 araw, ay tinungo na ni Peter ang nasabing baryo. Pero hindi muna siya dumiretso. Kumausap pa siya ng iilang tao mula naman sa mga karatig nito. At ayon sa kanyang nalaman, iniiwasan na daw ang baryo dahil sa misteryosong pagkawala ng mga naninirahan dito. Kahit ang mga kamag-anak sa ibang lugar ay walang ideya sa nangyayari sa baryo. Literal na naglaho na parang bula ang mga tao. Pero may mga namamataang mga tao sa lugar pero hindi lokal na naninirahan. At kakaiba din ang mga kinikilos nito. Kilala rin nang napagtanungan ni Peter ang sinasabing albularyo. Pero hindi daw nila ito nakikita na. Nagpalipas muna ng ilang oras si Peter bago naman ito tumuloy sa baryo nang sumapit na ang 6:00 ng gabi. Agad siyang pumasok sa isang bahay. Sa loob nito ay puno pa ng mga kagamitan. Halatang hindi umalis ang mga nakatira. Sa paglalim pa ng gabi ay nakakabinging katahimikan ang namutawe sa buong baryo. Kahit isang gasera ay walang nakasindi. Nabalot ng dilim ang buong paligid. Tanging ang konting sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag. Nang matiyak na walang umaaligid sa paligid, ay lumabas na ito ng bahay upang hanapin ang mismong bahay ng albularyo. May palatandaan na ibinigay si Badong sa itsura ng bahay, ngunit tila hindi na ito kailangan pa dahil may natanaw na isang bahay si Peter na may nakasinding ilaw sa loob. Labis na pag-iingat ang pagtahak niya sa bahay na iyon. Ramdam niya ang kakaibang lamig ng hangin na animoy, napakaraming kaluluwa sa paligid. Kung ordinaryong tao ka lang, tiyak,
hindi mo na kakayaning tumuloy pa sa gitna ng baryo. Dito nag-usal na ng sabulag si Peter dahil bumibigat na ang presensya sa paligid. Nang papalapit na siya sa bahay ng albularyo, ay napansin niya ang napakaraming uwak sa paligid nito. Mga uwak na kasing laki ng manok. Maya-maya pa ay lumabas ang isang lalaki at malamang iyon ang albularyo. Sumenyas ito sa mga uwak at kitang-kita ni Peter ang pagpapalit anyo ng mga ito. Isa-isa ito na naging tao at pumasok sa bahay ng albularyong si Pilo. Sa liit ng bahay nito, papaano nagkasya ang napakaraming nilalang na sunod-sunod na pumasok dito. Nang makapasok na ang lahat, ay wala man lang ibang taong nakikita si Peter sa loob. Saan kaya nagpunta ang mga yon? Tanong niya sa kanyang sarili. Mas lumapit pa siya sa bahay hanggang sa may narinig siyang mga pagsigaw na nanggagaling mismo sa ilalim ng lupa. Marahan siyang gumapang sa may silong at doon niya nakita ang isang lagusan na may takip na kahoy. Dito niya na napagtanto na may kwarto pala sa ilalim ng lupa. At sa dami ng pumasok, tiyak may kalakihan ito. Sa ilalim pala ng lupa dinadala ni Pilo ang mga biktima at pinagpipiestahan ito ng mga aswang doon. Ngayon ay alam na ni Peter ang nangyayari. Tahimik siyang umalis sa lugar upang pagplanuhan ang dapat gawin. Pagsapit ng umaga ay maiging nag-abang ang antingero sa baryo at nakita niya ang isang lalaking lumabas at diretsong naglakad. Lihim niya itong sinundan at ang mga taong nakakakita sa lalaki ay pinangingilagan siya. Nagtanong naman si Peter kung bakit sila takot. Ayon sa isang babae, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Pilo, ang albularyong tanging natira sa baryong pinanggalingan nito. Nalaman din ni Peter na may nawawalang tao na rin sa karatig baryo. Nang mapansin ni Peter na nakalayo na si Pilo, ay dali-dali siyang nagtungo sa bahay nito. Mabilis ang kanyang takbo na agad dumiretso siya sa may silong ng bahay. Binuksan niya ang takip ng lagusan. Halos masukan na siya sa napakabahong amoy na nagmumula sa loob nito. Sa pagbukas niya ng ilaw ay tumambad kay Peter ang nagkalat na dugo at mga pira-pirasong katawan ng mga tao. Nakakapanghina ng loob na masilayan ang ganoong lugar. Nakakakilabot na mga figura ng tao na animoy kinain at binalatan ng buhay. Hindi na natiis ni Peter ang mga nakikita kaya umalis na siya sa lugar na yon. Karumal-dumal at hindi makatao ang ginawa ni Pilo at ng mga aswang sa taga-baryo. Literal na inubos at nambibiktima na rin sa iba pang karatig lugar. Habang wala pa si Pilo, mabilis na naghakot ng mga balat ng niyog si Peter at pinagkumpul-kumpul niya ang mga ito sa maraming bahagi at nagkubli ito sa mga damo. Habang nagsasagawa ng mga paghahanda si Peter, ay nakita niya ang isang lalaki. Nagkubli ito sa mga kabahayan at nakatanaw sa bahay ni Pilo. Nagmasid naman si Peter kung ito ba ay kakampi o kalaban.
May dala itong malaking bayong na may kabigatan ayon sa nakikita ni Peter. Inikutan ni Peter ang lalaki hanggang sa nakarating na siya sa likuran nito. Sino ka at ano ang ginagawa mo rito? Sambulat naman dito ng antingero. Huwag kang lumapit sa akin. Nagulat at agad bumunot ng itak ang lalaking yon. Bahagyang pumagitna ang katahimikan sa dalawa. Walang masamang presensya na naramdaman si Peter sa lalaking yun. Ako si Peter. Kamag-anak ako sa isa sa mga pinaslang ni Pilo. Ikaw sino ka? Madiing tanong ng antingero at napansin niya ang pagkalma ng itsura ng lalaki. Ako si Ismael. Mukhang pareho ang sadya natin dito. Mga magulang kong pinaslang ng huwad na albularyong yon. Gigil na wika naman dito ni Ismael. Tiyahin at tiyuhin ko naman ang nabiktima. Pero may isang nakaligtas, ang pinsan ko. Tugon dito ng antingero. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Peter ang balak ni Ismael at ang laman ng bayong na yon ay purong mga asin. Sa nakikita ni Peter ay porsigido si Ismael sa kanyang binabalak. Pero inamin din ito na nahihirapan siya dahil maraming aswang ang kahaharapin niya. Inabisuhan naman siya ni Peter at nagpakilalang antingero. Nagkasundo ang dalawa na labanan ang mga aswang. Lumabas muna sila ng baryo upang mapag-usapan ng maayos ang kanilang gagawin. Ayon kay Ismael, 3 taon na nang umalis siya sa baryo dahil doon na siya tumira, malapit sa mga magulang ng kanyang napangasawa. Sa katunayan, minsan na rin siyang nagpagamot kay Pilo at masasabi niya na magaling talaga itong manlinlang ng tao. Napaniwala siya sa kabaitan at sa mga pinagsasabi nito. Kaya naman hindi na siya nagtaka na lahat ng taga-baryo ay napapaikot ni Pilo. Siya nga pala, kilala ko ang pinsan mo na si Badong. Nagkasama na kami niyan dati sa trabaho. Mabuti naman at nakatakas si Badong sa kahayupan ni Pilo. Nakakaawa pala ang sinapit niya at ng mga magulang niya. Wika ni Ismael. Sa paglubog ng araw ay umusad na ang dalawa. Napagkasunduan nila na huhulihin nila ng buhay si Pilo at ipaparanas dito ang sinapit ng mga biniktima nito. Maingat silang pumasok sa baryo. Subalit sa pagtanaw nila sa bahay ni Pilo ay madilim at walang ilaw. Mukhang wala dito ang demonyo, Ismael. Wala rin akong nakikitang mga uwak. Wika naman dito ni Peter. Hindi kaya nasa ibang lugar upang manguha ng bagong biktima? Di ba sabi mo wala nang tao sa ilalim ng bahay ni Pilo? Tugon dito ng kasama. Nagkatinginan ang dalawa at agad na rin silang umalis sa lugar. Hindi naman nila alam kung saan hahagilapin ang huwad na albularyo. Nagkasundo na lamang sila na sa bukana ng baryo nila aabangan itong si Pilo. Doon lamang sila sa ilalim ng isang puno. Nilalamok at inaantok na si Ismael dahil lagpas 12:00 na ng gabi ay wala pa rin ang kanilang hinihintay. Hinayaan na lamang ni Peter na makatulog ang kasama. Mas maigi yun upang may sapat na lakas ito kung sakaling magkaroon man ng sagupaan. Makalipas pa ang ilang minuto ay may nakita na si Peter na taong naglalakad na may kargang sako. At nang makumpirma niya
na si Pilunga ito ay ginising niya ang kasama. Inabisuhan ni Peter si Ismael na huwag itong ilayo sa kanya. Baka maamoy pa siya ni Pilo. Nakasindi na ang ilaw sa loob ng bahay. Habang ang dalawa ay maingat na nagmamanman sa di kalayuan. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga malalaking uwak. Sa pagpasok ng mga ito sa ilalim ng lupa, dito na nila sinindihan ang mga balat ng niyog sa paligid. Isa-isa nang umusok ang mga ito at bumalot na sa paligid. Nang mapansin ito ni Pilo, ay galit naman itong lumabas ng bahay. Dilat na dilat ang mga mata nitong tumingin sa paligid na tila may hinahanap na nilalang. Sa pag-ihip ng hangin ay napunta ang mga usok sa bahay ng albularyo. Bagay na mas ikinagalit pa nito. Lubhang naapektuhan si Pilo sa usok ng niyog, bagay na labis na iniiwasan ng mga aswang. Pinuntahan ni Pilo ang mga nagkukumpulang balat ng niyog at pinagsisira gamit ang mahabang pakpak. Ngunit sa dami ng ikinalat ni Peter ay hindi na nito nakayanang tiisin pa ang mga usok at bumalik na ito sa bahay. Mabilis niyang pinalabas ang mga kasamahang aswang at isa-isa na itong nagsiliparan bilang mga uwak. Nagsipulasan agad ang mga ito upang makaiwas sa usok. Kahit si Pilo ay nagpalit anyo na rin bilang uwak at lumipad ito ng napakatayog. Sa pag-alis ng mga aswang ay nagtungo na ang dalawa sa bahay. Pumasok na si Peter sa ilalim ng lupa at binudburan ng asin ang buong lugar. Kinuha naman ni Ismael ang mga bagay na nakikita niya sa loob ng bahay ng albularyo at inilagay niya sa may sako. Matapos nito ay umalis na sila ng lugar at nagtungo sa bahay ni Ismael. Ano na ang susunod na hakbang natin, Peter? Tiyak, mag-iingat ng mga aswang na yon dahil sa nangyari. Wika naman dito ni Ismael. Nakuha na natin ang galit ng demonyong yon. Hindi yung basta-basta aalis sa kanyang pugad. Mamayang gabi, mas gagalitin pa natin ang hayop na yon. Tugon naman dito ni Peter. Sa pagsapit ng umaga ay nagpaalam muna si Peter na maglilibot-libot sa paligid hanggang sa nakita niya ang isang bahay na may mga taong nag-uusap. Dito nalaman ni Peter na may isang miyembro ng pamilya ang nawawala. Batid ng antingero ang labis na takot ng mga ito sa sinasabing albularyo sa kabilang baryo. Lumaganap na pala ang lagim na dulot dito ni Pilo. Ismael, kailangan na nating tapusin ang aswang na yon bago pa maubos ang mga tao sa ibang baryo. Wika naman dito ng antingero. Pagsapit ng hapon ay naghanda na silang muli sa pagsugod. Hindi nila ito nagawa noong nakaraan dahil nagsialisan ang mga nilalang na yon. Paglalim ng gabi ay tumungo na ang dalawa sa tirahan ni Pilo. Malayo pa lang sila ay narinig na nila ang mga sigawan ng mga tao. Kitang-kita nila kung papaano binubugbog ni Pilo ang tatlong kalalakihan habang nakapalibot ang mga uwak na nakadapo sa bubong at sa bakod ng bahay. Wasak na rin ang kusina ng bahay
at nakabukas na ang lagusan sa lupa. Inihulog ni Pilo ang isang tao at agad sumunod ang iilang uwak sa loob. Maya-maya pa ay umaangil ang mga aswang, ngunit angil na parang nasasaktan. Umahon ang mga aswang mula sa lagusan na umuusok ang katawan. Dahil ito sa napakaraming asin na inilagay ni Peter doon sa loob. Alam ko na nariyan ka lang sa paligid, lapastangang ka. Ang lakas ng loob mo na sumugod sa aking teritoryo. Lumabas ka! Galit na sigaw naman dito ni Pilo. Gumagapang na ang iilang aswang sa lupa, habang ang mga paa nito ay animoy binubuhusan ng kumukulong tubig. Ang mga iba pang uwak sa paligid ay nagpalit anyo na rin at nakahanda na sa anumang pag-atake. Dito na nagpakita si Peter. Anong teritoryo ang pinagsasasabi mo, bulaang nilalang? Hindi sa iyo ang lugar na ito. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga tao dito. Madiing sambulat ng antingero. Aba, ikaw pala ang nanggugulo dito. Sa tingin mo kakayanin mo kami habang mag-isa ka lang? Masyado mo naman akong minamaliit. Tugon dito ng albularyo. Ibabalik ko sa dating sigla ang baryong ito matapos kitang balatan ng buhay. Galit na wika ng antingero. Tumawa pa si Pilo, pati ang mga aswang. Subalit isang pagliyab ang nabuo sa bahay ni Pilo. Hinagisan pala ito ni Ismael ng apoy mula sa isang bote na may lamang langis. Laking gulat ni Pilo dahil may iba pa palang kasama ang antingero. Nagkasunod-sunod pa ang paghagis ni Ismael ng apoy, dahilan sa pagkasunog ng bahay ni Pilo. Sumugod ang mga aswang sa kinaroroonan ni Ismael, ngunit agad nagliyab ang mga tuyong dahon ng niyog na inihanda ni Ismael na nakapalibot sa kanya. Sinabuyan din niya ng asin ang bawat aswang na lumalapit. Habang malakas pa ang apoy at mapoprotektahan pa nito si Ismael, ay dito na kumilos si Peter. Sinugod niya na ang mga aswang. Samantala, nagulat naman si Pilo sa bilis ng pangyayari. Pilit niyang inaapula ang nagliliyab niyang bahay. Subalit, hindi na nito nailigtas ang tahanan, bagay na nagpatindi pa sa kanyang galit. Gamit lamang ang itak ay walang habas na pinagtataga ni Peter ang mga aswang. Ngunit ang iba naman ay naging uwak at isa-isa nang tumatakas. Samantala, 5 aswang na ang nakapalibot kay Ismael. Itak at asin ang kanyang panlaban. Kumukonti na rin ang apoy sa paligid niya. Sa huling aswang na napabagsak ni Peter ay nakita niya si Pilo na naging uwak at tumakas na rin. Susundan pa sana niya ito, ngunit nasa panganib na si Ismael. Agad niyang hinablot ang isang aswang at inundayan ito ng taga. Hindi rin naman nagpatinag si Ismael at lakas loob na sumugod sa isa pang aswang. Ngunit nang mataga niya ito sa balikat, ay isang malakas na hampas naman ang kamay nito, dahilan sa pagtilapon ni Ismael. Papalapit na ang aswang sa kanya at naglalaway pa. Pilit na inaabot ni Ismael ang kanyang hininga sa tindi ng kanyang tama. Nahihirapan siya sa pagtayo, kaya naman dumakot siya ng asin sa kanyang bulsa, at sa pagsugod ng aswang
ay agad niya itong isinaboy sa pagmumukha nito. Napatras ang nilalang habang umaangil at pilit inaalis ang asin na umuusok na sa mukha nito. Habang nasa ganoong kalagayan pa ang kalaban, ay buong lakas na tumayo si Ismael at itinarak sa aswang ang kanyang itak. Kasunod nito ay ang pag-unday niya ng taga. Nakalundag pa ang aswang na yon, ngunit wala na itong kakayahang makakita dahil sa nasunog na ang mga mata nito. Bumulagta na sa lupa ang mga aswang na natira at tuluyan ng natupok ang bahay ni Pilo. Ngunit ang gabing yon ay hindi may tuturing na tagumpay dahil nakatakas ang maraming aswang. Paano na to, Peter? Nakatakas pa ang hayop na yon? Nag-aalalang tanong naman dito ni Ismael. Sa palagay ko, Ismael, hindi na babalik ang huwad na yon. Tugon dito ng antingero. Lubos naman ang kanyang pasasalamat kay Ismael dahil sa ginawang tulong at katapatan nito. At nang matiyak nila na wala ng aswang sa paligid ay umalis na rin sila ng baryo. Nanatili muna si Peter ng isa pang araw sa bahay ni Ismael. Balak pa kasi niyang magmanman sa baryo upang masiguro na hindi na babalik itong si Pilo. Kinagabihan sa mismong araw na iyon ay mag-isang bumalik ng baryo si Peter. Hindi niya na isinama pa si Ismael para na rin magpagaling pa ito ng tuluyan. Labis kasing ininda nito ang tagiliran mula sa paghampas ng aswang sa kanya. Sa magdamag na pagmamanman ni Peter sa loob ng baryo ay tanging katahimikan ang bumungad naman sa kanya. Kinabukasan naman ay umuwi na si Peter sa kanyang pamilya. Bigo man siyang mapaslang si Pilo, napalayas naman niya ito sa baryo. Gawa nga na mag-isa na lamang si Badong sa buhay, ay kinausap siya ni Peter na sa kanila na lamang tumira. Wala na rin kasing mapuntahan pa si Badong, kaya naman pumayag na ito sa alok ng pinsan. Ipinasok ni Peter ang pinsan sa palaisdaan para naman may pagkakakitaan nito. Sa paglipas ng mga buwan ay bumibisita si Peter sa baryo at kay Ismael. Nalaman niya na halos gabi-gabi pala na nagpapausok si Ismael sa baryo. Sa nakikita ni Peter ay naging maaliwalas na ang naabandonang baryo. Nagtataasa na ang mga damo at pinamumugaran na rin ito ng mga hayop. Nakakalungkot lang isipin ng dahil sa panliling lang ng isang huwad ay napahamak ang maraming tao. Hindi man niya alam kung saan mahanap ang albularyong huwad. Umaasa pa rin si Peter na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Oh, insan, kamusta na ang baryo? Halos 1 taon na rin ang nakalipas. Pero parang hindi ko pa kayang balikan ang lugar na yon. Wika naman dito ni Badong. Sa awa ng Diyos, Badong, wala. Hindi na bumalik si Pilo doon. Ibang-iba na ang itsura ng baryo, insan. Halos nilamon na ito ng kagubatan. Ang mga bahay ay sira na lahat. Wala ring naglakas loob na manirahan doon at iniiwasan pa rin ng mga tao na magawi sa lugar na iyon. Tugon dito ni Peter. Nakakalungkot ang nangyari sa lugar na sinilangan at kinalakihan ko nang dahil lamang sa demonyong si Pilo. Sana mahanap mo na siya, insan. Dahil tiyak ako na mag-aasik na naman ito ng lagim sa ibang baryo. Tugon naman dito ni Badong. Isang araw
ay napadayo si Peter sa karatig bayan dahil sa isang imbitasyon ng kaibigan. Kaarawan kasi ng kamag-anak at isinama si Peter. Maraming bisita sa bahay at bago pa man dumilim ay naubusan na sila ng inumin. Ang lalakas tumungga ng mga kamag-anak ng kaibigan ni Peter. Nagboluntaryo naman siya na bibili ng dagdag alak. Nang magawi na ito sa tindahan, ay narinig niya ang pinag-uusapan ng 4 na kababaihan. Ilang araw na pala na nagkakasakit ang anak nung isa at hindi niya alam kung papaano pa gagamutin ang pabalik-balik na lagnat nito. Nagmungkahi naman ang isang ginang na subukan daw ipatingin sa albularyo ang anak nito. Itinuro ng ginang ang lugar kung saan naninirahan ang albularyong si Armando. Buong akala ni Peter ay maririnig niya ang pangalan ni Pilo pero ibang albularyo pala. Nagpatuloy ang kanilang inuman at kasiyahan ng biglang sumagi naman sa isip ni Peter na puntahan ang albularyong yon. Naisip niya na bakit gagamit pa si Pilo ng parehong pangalan samantalang napakadali namang mag-imbento ng ibang pagkakakilanlan. Sa pag-uwi niya ng bahay ay ibinahagi niya kay Lupe at Badong ang kanyang hinala. Suportado naman siya ng kanyang asawa, ngunit masama ang tingin nito dahil nangangamoy alak na naman si Peter. Inabisuhan naman siya ni Lupe. Naiinom lamang kapag merong okasyon. Ang tapang talaga ng asawa mo, insan. Biro mo, binunutan ka na ng itak na kasing talas ng paningin niya sa'yo. Wika ni Badong pagkaalis naman dito ni Lupe. Alam mo, insan, kahit aswang hindi sasantuin ng misis ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Maiba ako, insan. Kailan mo ba balak punta ng sinasabi mong albularyo? Bukas na bukas agad. Mahigit 1 taong ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Umanda sa akin ang Pilo na yon. Kung sakaling siya talaga yon. Madiing tugon dito ng antingero. Nagmanman muna ang antingero at inalam kung si Pilo ba talaga ang albularyo. Sa kanyang pagtatanong ay nalaman niya na magaling daw talaga si Armando. Ayon sa nakausap niyang matanda na minsan ay nabiktima ng kulam. Si Armando daw ang nagbagaling sa kanya. Hulog ng langit sa kanila ang pagdating ng isang albularyo sa kanilang baryo. Kitang-kita naman ni Peter na marami ang nakapila upang magpagamot sa albularyo. Ngunit walang pagkakataon na makita niya ito dahil nasa loob lamang ito ng bahay. Pagsapit ng gabi ay hindi siya tumigil na kumpirmahin ang katauhan nito. Hindi niya na ito patatakasin pa. Sa pagkatahimik ng paligid ay nakita niyang bumukas na ang pinto ng bahay at tumambad sa kanya si Pilo. Hindi nga nagkamali si Peter na nagpanggap na ibang tao si Pilo bilang si Armando. Kahit gigil na gigil si Peter na sumugod pero nagkamali na siya dati. Tiyak, makakatakas na naman ang nilalang na to kung magpapadalos-dalos siya. Kinabukasan ay nagpanggap na pasyente si Peter. Ginulo niya ang kanyang mahabang buhok upang matakpan ang muka. Nagsuot din siya ng salakot upang maitago pa ang katauhan. Iniba din niya
ang kanyang kasuotan na animoy magsasaka, nakakagaling lamang sa putikan. Nasa dulo ng pila si Peter at kapag may dumarating na bago ay pinapauna pa niya ito. Tahimik lamang siya na nakasandal sa may upuan habang matiyaga itong naghihintay. Baka sa itsura ng mga nagamot, ang kasiyahan at naiiyak pa nga ang ibang pasyente. Lintik na yan. Napakagaling pala talagang manggamot ni Pilo. Sa mismong sakit na siya rin ang may kagagawan. Nalinlang mo na naman ang mga tao, demonyo ka. Sambit ni Peter sa kanyang isipan. Hanggang tinawag na siya ni Pilo bilang panghuling pasyente nito. Halika dito, Ginoo. Mukhang kagagaling mo lang sa palayan. Kamusta naman ang mga tanim natin? Malumanay na wika naman dito ni Pilo. Ayos lang po. Kaso hindi ko na talaga matiis ang pananakit ng aking dibdib. Mag-iisang linggo na rin kasi ito. Mahinang wika ni Peter na pilit iniiba ang boses nito. Pinatanggal ni Pilo ang salakot at nakayuko lamang si Peter habang nagkunwaring nahihirapan sa paghinga. Hinawakan ni Pilo ang kamay at pinulsuhan itong si Peter. Bahagyang nagulat si Pilo at nagwikang may kakaibang presensya daw ang bumabalot kay Peter. Nais daw nitong pakinggan ang tibok ng kanyang puso kaya inilapat ni Pilo ang palad sa dibdib ng antingero. At naroroon sa kwintas ni Peter ang mutya ng puso ng saging na nakapaloob sa damit. Sa paglapat ng palad ni Pilo ay tila napaso ito at mabilis na inilayo ang palad. Magsasalita pa sana ito, ngunit biglang hinawakan ni Peter ang kamay ng albularyo. Kasunod nito, ang mabilis na pagbunot niya ng punyal sa tagiliran at itinarak sa hita ni Pilo. Sa wakas, nahuli na rin kita, Pilo. Madiing wika ng antingero. Laking gulat naman ni Pilo nang tumambad sa kanyang pagmumuka ang taong nagpalayas sa kanya sa baryo. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit bumaon ng gusto ang punyal sa kanyang hita. Kaya naman nahirapan siyang makapalag dito. Hinugot ni Peter ang punyal at itinarak ito sa tagiliran ng aswang. Maawa ka sa akin, Peter. Nagbagong buhay na ako. Ginagamot ko lang naman ang mga may sakit. Nanginginig na wika dito ng albularyo. Sinong niloloko mo? Ako. Kagagawan mo rin ang sakit na dumapo sa mga tao. Nagawa mo na ito sa baryo ng aking tiyahin. At sisiguraduhin kong panghuli na yon. Matapang na wika ni Peter kasabay ang sunod-sunod na pagtaga niya sa katawan ni Pilo. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapalag si Pilo. Gawa nga sa mabilis na pangyayari. Bumagsak siya sa may sahig at akmang sisigaw pa sana. Dito tinigal po siya ng antingero dahilan upang manigas ang katawan nito. Nagkalat na rin ang dugo sa may sahig. Habang may epekto pa ang tigal po, ay pinasukan ni Peter ng kahoy ang bibig ni Pilo. Sapat na sukat para hindi na makasigaw pa ang nilalang na yon. Tinalian din niya ng kadena ang mga kamay patalikod pati ang paa. Ipinaranas ni Peter ang kahiyupang dinaranas ng mga taga-baryo mula naman sa kamay ni Pilo. Iginapos niyang patayo sa isang haligi ang aswang at doon niya ito sinimulang binalatan ng buhay.
Labis na paghihirap ang dinanas ni Pilo sa kamay ni Peter na walang nakakaalam. Hanggang sa itinarak niya ang punyal sa dibdib ng aswang at hinila ito pababa. Halos lumuwa na ang mga mata ni Pilo sa tindi ng sakit. Bumulwak ang napakaraming dugo mula naman sa nahating puso ni Pilo. Nangisay ng gusto ang katawan at tumirik ang mga mata, hudyat ng pagkasawi ng aswang. At bilang panghuli, pinugutan ng antingero ang aswang na yon. Bagsak sa sahig ang ulo nito. Sinindihan ni Peter ang kusina ng bahay at malaya siyang lumabas na parang walang nangyari. Muli niyang inayos ang sarili at nagpalit ng damit. Tumambay pa siya sa isang tindahan malapit sa bahay na unti-unti nang natutupok. Nagkagulo naman ang mga tao at naawa na lamang sa albularyo. Pero lingid sa kalaman ng mga tao na ang albularyong kanilang kinaawaan ay isa pa lang huwad na kumatay ng mga tao sa isang baryo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa napakaraming bulaang propeta na nagkalat sa ating paligid sa ngayon, mapagkunwari at mapaglinlang, nakangiti sa ating harapan at namumudmud pa ng tulong. Sana matuto muna tayong kilalanin ang tunay na katauhan ng isang taong nagpapaniwala at sinasamantala ang kahinaan ng mga tao. Baka isang araw, magising na lamang tayo na imbis na umangat ay mas lalo pang bumagsak ang buhay. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Maraming salamat. Okay, opinion ko sa kwento natin. Grabe, ngayon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Grabe tong kwento natin, kabaryo. Napakatindi. Nung una, ang pinakaalam ko talaga albularyo tong si Pilo. Pero yun nga, aswang din pala, no? Bula ang albularyo. Hindi, parang ang ginawa niya kasi, alam ko may kwento na tayong gano'n na siya rin yung gumagamot sa mga taong kumbaga nilalagyan niya ng sakit, no? Parang vice versa yung ginagawa niya. Siyempre nga naman gaganda yung tingin sa kanya, tapos pag nakuha niya ng loob ng mga tao, doon na sila aatake, di ba? Lupit. Pero grabe tong si Peter, ang lakas ng mutya ng saging. Saka saludo ko kay Badong, saka kay Ismael. Yun nga lang nakakalungkot, namatay parehas yung magulang ni Peter at ni Badong, no? So yun, doon ako nalungkot sa part na yun. Pero para sa akin, okay na okay yung kwento, napakaganda. Speechless ako, wala akong masabi. So hanggang dito lang muna yung comment ko. Nga pala mga kabaryo, yung Facebook page natin, pahintay lang kasi inaayos ko pa yung mga gamit. Paparating pa lang. Alam nyo naman na hindi lagi meron tayo nun. So paparating pa lang ngayong week kasi magbe-birthday ako ng ngayong March, no? Yun, so hindi ko nasasabihin yung eksaktong taon ay yung eksaktong araw. Pero malapit na. So bilang na lang sa daliri. So yun, sana suportahan nyo Kwentong Baryo, Kwentong Kalakbay, saka kwento ni Kabaryo yan. Tapos yung matagal ko nang sinabi sa inyo na multo stories natin, okay na yung channel, meron na. Pakipunta na lang po kayo sa Dear Kabaryo. Yan, may kita nyo ako yung nandun. Search nyo lang po Dear Kabaryo. Ilalagay ko rin sa comment section yung link para mapunta nyo. So hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Yung shoutout ko, bali susunod na. Ipunin na lang muna natin. Hanggang sa susunod na kwento.
Maraming salamat.